Afternoon, kumusta tayong lahat? Kwento-kwento lang tayo guys habang walang ginagawa habang free time. Taong hospital, 20 days na sa hospital. Hindi ko alam kung kailan makalabas. Lalabas pa ba o hindi na ba? At yun nga, buhay hospital, maganda na hindi. Maganda kasi hindi ka gumagawa ng trabaho bahay. But kapag ang alaga mo ay maligalig, meron kasi, depende kasi sa case ng alaga yun, sa sakit niya. Meron kasi lalo na pag may mga dementia, mahirap sila alagaan. Lalo na yung mga tinatanggal nila yung dextrose, yung mga ganun. Basta maligalig, hindi nakakatulog, yung ganun. Yun ang mahirap mag-alaga. Pero pag ang alaga mo naman ay bedridden talaga, palit ka lang ng diaper, papakain ka lang sa kanya, papainom ng gamot, change, linisin mo lang, ganun lang. At, tapos matutulog sa gabi, nakakatulog ka din, pero kapag hindi talaga matutulog, naalala ko talaga dati yung pinakauna kong alaga dito sa Taiwan, lalaki, ang grabe talaga yung talagang puyatan talaga kasi hindi mo siya matulog sa gabi, tinatanggal niya yung dextrose, dugo-dugo na lagi kamay niya kasi natatanggal niya yung dextrose, nilalagyan na siya na yung pang dito sa kamay, parang pang boxing, parang gloves, para hindi niya matanggal yung dextrose. Ako, natatanggal pa din niya, kulit. Ito naman ngayon, panay siya tulog. Nagagalit na yung nurse kasi dapat sa araw mag-exercise siya, lakad-lakad. Hindi naman siya nakakalakad as in talaga na. Iwan ko ano nangyari, ba't naging ganun siya. Hindi nakakalakad naman to, bakit naging ganun? Kaya tinatanong ko yung nagtitherapy, bakit ka kung naging ganyan yan, dati naman nakakalakad. Sagot naman sa akin, I don't know. So, anyway, yun na guys, nakakainip din. Kasi, nandiyan ka lang sa loob ng kwarto. Lalabas ka lang sa kwarto, kakakuha ka ng tubig, magtatapon ka ng basura, ganun. Hindi as in lalabas sa ospital, lalabas sa hallway ng ospital. Maganda sana naka-private room kasi siya lang talaga eh. Dito sa amin ngayon ay 2 bed. Pero simula kahapon wala pang nilagay na pasyente isa. Kaya tahimik kasi kapag meron ibang pasyente tapos maingay, yung gano'n sa gabi, madadamay ka din hindi makatulog. Tsaka pansin ko rin sa alaga ko, parang uulianin siya na hindi makakatulog kapag may ganun kasama kami, lalo maingay. Ganun. So, ayun, laban lang. Sana bago matapos ang taon na ito, pauwi na akong Pilipinas. Gusto ko na umuwi. Kaso lang, mahina pa ang kalaban. So, yun lang guys. Kumusta kayo? Nag-update lang ako sa aking channel dahil wala talagang time na para mag-video. Kasi hindi ako pagaya dati sa una ko. Sa alaga ko dati na nasa labas kami lang. Pagkatapos ng almusal niya, lalabas na kami. Pagkatapos ng nap niya sa hapon, mga 4, ganun, labas na din kami. Ito naman kasi siya, nagtatrabaho pa, pupunta pa ng factory sa office niya. Pero, ayun nga, nabagsak siya sa CR ng madaling araw, noong March 1. Kaya,
dinala dito. Hanggang ngayon, hindi na nakauwi. Nabagsak siya, hindi ko alam. Kasi, karamdam ko naman kasi sa kanya, mahinang katawan niya. Madaling araw, pero hindi naman ako, hindi ko naman problema yun kasi hindi naman ako katabi niya sa gabi. Asawa naman niya. Kaya, ayun na, talagang siguro may sakit na siya, mahina na kasi galing na rin kami ng ospital no, mga 1 week pa lang yata, or wala, mahigit. Nabalik na naman siya dito din na bumagsak. Ayun guys, sana makauwi na. Pero, parang mas gusto ko na lang din dito kasi wala akong narinig na bunganga lagi sa bahay kasi bunganga ng bunganga yung asawa nito. Kaya, mahirap din kaya kung sumuko dito sa tulang. Pero, pag hindi ako ilipat dito ng broker, titiisin ko na naman hanggang December siguro. Kasi, nakaka-stress. Parang nakakasakit ako sa puso. So, ayan yan guys. Salamat. Bye-bye.